We are now on the book of, we are still on the book of Genesis at tayo po ay nasa chapter 9 na. No? At yan. Alright, basahin muna natin ang Genesis chapter 9 mula po sa verse 1 all the way up to verse 28. Maiksi lang naman ho ito. So let us read. Genesis 9 verse 1. God blessed Noah and his sons and said to them, "Be fruitful, multiply, and fill the earth. The fear and dread of you will be upon every wild animal, every bird in the air, every creature populating the ground, and all the fish in the sea. They have been handed over to you. Every moving thing that lives will be food for you, just as I gave you green plants before. So now I give you everything. Only flesh with its life, which is its blood, you are not to eat. I will certainly demand an accounting for the blood of your lives. I will demand it from every animal and from every human being. I will demand from every human being an accounting for the life of his fellow human being. Whoever sheds human blood, by a human being will his own blood be shed. For God made human beings in his image. And you people, be fruitful, multiply, swarm on the earth and multiply on it." God spoke to Noah and his sons with him. He said, "As for me, I am herewith establishing my covenant with you, with your descendants after you, and with every living creature that is with you, the birds, the livestock, and every wild animal with you, all going out of the ark, every animal on earth. I will establish my covenant with you, that never again will all living beings be destroyed by the waters of a flood, and there will never again be a flood to destroy the earth." God added, "Here is the sign of the covenant I am making between myself and you, and every living creature with you, for all generations to come. I am putting my rainbow in the cloud. It will be there as a sign of the covenant between myself and the earth. Whenever I bring clouds over the earth, and the rainbow is seen in the cloud, I will remember my covenant, which is between myself and you, and every living creature of any kind, and the water will never again become a flood to destroy all living beings. The rainbow will be in the cloud, so that when I look at it, I will remember the everlasting covenant between God and every living creature of any kind on the earth." God said to Noah, "This is the sign of the covenant which I have established between myself and every living creature on the earth." Now, let's stop for a moment doon po sa verse 17. And let us recall what we have learned from our last study, last 2 Sundays ago. Na after the flood, Garden of Eden was gone. It was never the same again. And then from here on, after the flood, man looks upward and God looks downward on man. And earth is very different after the flood. Mas naging malawak na po ang mga karagatan. At of course, after the flood, ay maraming mga vegetation ang namatay. At kinakailangang
bumilang ng panahon para muling mag-regenerate. So you could just imagine kung ano ang kalagayan nila Noah and his family during this time. Even the mist of the air is gone, and according to some commentaries, after this flood, climate had more radical swings and seasons became more pronounced. So ibang-iba na ho ang sitwasyon after the flood. And namatay na ho ang lahat ng mga tao maliban kay Noah at ang kanyang pamilya. At dahil dito, we are more closely related to Noah than to Adam. And as we have learned in the past that Adam was created in the image of God, and so Noah was created in the image of Adam, so to speak. Nakita rin natin that Adam was born into perfection, but Noah was born into imperfection. And ang sin ay naging kabahagi na ng sangkatauhan. Kaya't ito ay bit-bit ng mula nung nagkasala si Eva at si Adan, ito ay dala-dala na ng lahat ng mga saling lahi. Hanggang si Noah at ang kanyang pamilya ay pumasok sa ark, ay dala rin nila yung kasalanan na yun. Hindi na yun nawala, no? After the flood. Dala pa rin nila. At dahil dito, ay na-establish yung tinatawag na Noahide laws. Mamaya po, i-discuss natin kung ano yung Noahide laws na yan. Now, in Genesis chapter 9, verse 1, ang sabi po doon, and God blessed Noah and his sons and said to them, be fruitful and multiply and fill the earth. No? At nagbago na ho ang lahat ng bagay, yung relasyon ng tao sa Diyos, yung relasyon niya sa environment, at ang kanyang responsibilities ay nagbago na rin. At ang isa pong kapansin-pansin dito in verse 2, ang sabi po doon ay the fear of you, sabi ng Lord kay Noah, and the dread of you shall be upon every beast of the earth, and upon every bird of the heavens, upon everything that creeps on the ground, and all the fish of the sea. Into your hand they are delivered. Now, marami po ang nagtatanong, maging siguro tayo ay nagtatanong, papaanong naipasok ni Noah yung lahat ng mga 7 pairs of clean animals of its kind and 2 pairs of unclean animals of its kind, ay papaanong naipasok ni Noah lahat yun doon? Well, as I have said, prior to the flood, iba pa ho ang relationship ng tao sa hayop. Ang hayop ay hindi takot sa tao at hindi sila wild ng katulad na nakikita natin ngayon. Kaya't madali hong napapasok ni Noah yung mga hayop na yon sa loob ng ark. Kaya ito pong verse 2 ng Genesis chapter 9 ay nagpapatunay na prior to the flood, maamo ang mga hayop, hindi takot sa tao. Dahil ang sabi po doon sa verse 2, the fear of you and the dread of you shall be upon every beast of the earth and upon every bird of the heaven. Sa madaling salita, prior to the flood, hindi po ganito. Only right after the flood, nung sinabi ng Diyos kay Noah na bago mo makuha yung mga hayop ay it will be by force na. Now, let us all understand, ito pong sinabi dito na the fear of you and the dread of you shall be upon every beast of the earth and upon every bird of the heavens. Now,
kailangan intindihin natin ito in the context of the Hebrews, no? Hindi po ibig sabihin na ibig sabihin lahat ng hayop ay magkakaroon ay magiging takot na sa tao, dahil nakita natin na may mga animals na mga domesticated animals na hindi naman takot sa tao. Meron tayong mga alagang hayop, may alaga tayong aso, may alaga tayong ibon, may alaga tayong isda, at marami hong hayop hindi naman talaga takot sa tao. Kaya hindi po ibig sabihin dito na every beast of the earth and every bird of the heavens ay lahat. This is actually kumbaga po, a general statement na hindi nangangahulugan all, no? But majority ng mga animals po ay may takot na ngayon sa tao, hindi katulad nung una. So ito ang idinulot nung kasalanan ng tao, and ito ang idinulot after the flood, nung si Noah na at ang kanyang pamilya ay magsisimula ng i-repopulate ang earth, no? And then ang isa pa po dito sa verse 3, sabi sa atin, every moving thing that lives shall be food for you. So kaya sabi ng marami, ayan, sa chapter 9 verse 3 ng Genesis, ang sabi ng Diyos, every moving thing that lives shall be food for you. So pwede na kaming kumain ng mga animals. Pinahintulutan na ng Diyos, no? So dito po, after the flood, dun pa lang pinahintulot ng Diyos na ang tao ay gawing food yung mga animals. But prior to the flood, hindi po pinapahintulot ng Diyos yon. But after the flood, simula kay Noah, pinahintulot na ng Diyos. Ngunit, let us understand na hindi po ibig sabihin dito ng every or all living creatures ay lahat na. Dahil as we continue in our study, makikita ho natin na merong dinefine ang Diyos na ano lang yung animals na pwedeng kainin at kung ano yung animals na hindi pwedeng kainin. So, kaya hindi po ibig sabihin ng all living creatures ay okay for food, but may mga certain restrictions po ito. And I believe we should, in obedience to God's word, we should be aware kung ano po yung mga considered na food at ano yung mga considered na hindi food as far as God is concerned. Dahil siya naman ang may authority to define what is food and what is not food. Again, if you can still remember, I mentioned before na hindi po como unclean animals ay masama, no? Kundi merong mga purposes sila kung bakit sila nilikha ng Panginoon. At ito ay, of course, madadaanan ho natin as we continue to study the first 5 books of the Old Testament. Okay, now, after the flood, God is now allowing mankind to eat meat. And the reason for this is because it is a form of concession to mankind's hardness of heart, no? Para din kung naalala niyo po na pinayagan ng Diyos yung divorce because sa katigasan ng ulo ng tao. But kung titingnan natin, hindi naman talaga pinapahintulot ng Diyos yon. Actually, ang nagpahintulot nun ay si Moses. But here, now, dahil sa katigasan ng puso ng tao, pinayagan na ng Diyos na ang mga animals with certain restrictions ay kainin ng tao. Now, earlier I said na kahit na nagkabaha, ay hindi pa rin na-destroy yung kasalanan at yung evil. Nung umakyat si Noah at ang kanyang pamilya sa arko, bit-bit pa rin naman nila yung kasalanan nila. Tangay-tangay pa rin nila yon. So, marami po ang naniniwala na this will be the same after the Armageddon, no? Na after the Armageddon at magkakaroon na ng millennial kingdom,
kasama pa rin ng mga tao yung kasalanan sa kanilang bitbit pa rin ng mga tao yung kasalanan nila, dala-dala pa rin nila na parang katulad ni Noah na pumasok siya doon sa ark at ang kanyang pamilya, ay nandun pa rin yung sin at nandun pa rin yung evil inclination nila Noah at ng kanyang pamilya. So the issue of the flood and the Armageddon actually is not to purify us from sin, but it is actually an execution of God's judgment. It is God's punishment on the wickedness of people, no? So sin followed Noah into the ark, just as sin will follow mankind into the millennial kingdom. Now, ang sabi po dito sa verse 3, every moving thing that lives shall be food for you, and as I gave you the green plants, I give you everything. Verse 4, but you shall not eat flesh with its life. That is, ano po yan? Its blood, no? Kaya hindi po pinahintulot ng Diyos in the scripture, no? Na ang blood ay kainin ng tao. Sa panahon natin, nakasanayan natin lalo na dito sa Pilipinas, kumakain tayo ng dinuguan, no? At madalas pa nating nagbibiro pa tayo na mas masarap yan kung may puto. Pero well, not only biblically but even medically speaking, ang blood po is not really food. Hindi talaga siya pagkain, no? Because in the Old Testament times, blood was only to be used for sacrificing sa Diyos. So when they sacrifice to the Lord, of course, kasama po doon kasi they will kill the animal and then meron pong blood, no? And kaya ito pong blood na ito ay is not really intended for food. It is not for human consumption. It is only intended for sacrificing to God. So immediately after the flood, when God gave Noah the rules or the law that he has to follow, included in it was he was not allowed to eat blood, no? Because ang reason po doon is blood is where the life is. And it is too holy for man to partake blood. No? So, I hope that nobody of us anymore are eating blood. Dito nga ho sa Pilipinas, natuklasan pa na yung blood ay iniihaw, no? Can you imagine that, no? Na ang blood ay kinakain ng tao. But this is not allowed in the scripture. So I hope if we are doing this in obedience to God's word, let us stop doing that. Let us stop eating blood. This is not for our consumption. This is not even healthy for our body, medically speaking. And so let us not eat blood anymore. No, kung tayo po ay kumakain pa niyan. Sorry po kung medyo naghanda kayo ng dinuguan ngayong tanghalian ninyo, pero I'm just telling you what is in the scripture, no? Ito ang kabilin-bilinan ng Diyos kay Noah. And remember, this is not only for the Hebrews, and this is not even part of the Jewish law. Because nung ibinigay ng Diyos ito is ano pa lang ho, nagsisimula pa lang ulit ang pamilya ni Noah. Ito na kaagad ang inilatag ng mga patakaran ng Diyos sa kanila. No eating of blood. No? Isa ho yan sa mga sinabi ng Diyos kay Noah. Another thing is that murder is specifically prohibited. And sabi po dito, but you shall not eat flesh with its life, that is its blood. And verse 5, and for your lifeblood, I will require a reckoning. From every beast, I will require it, and from his fellow man, I will require a reckoning for the life of man. So, ngayon po ay in verse 5 ng Genesis 9, ay binigyan na ng Diyos ng authority ang tao. Na kung ang tao ay nakakommit ng murder,
then ang tao ang mag-execute ng kaparusahan ng kamatayan. Kaya ako po ay sumasang-ayon ho ako sa death penalty, no? Ang madalas ho naririnig natin na ang ano po dito, ang debate dito ay hindi naman daw nagpapababa ng crime yung death penalty. Well, para sa akin po, hindi pinag-uusapan yung pagbaba ng crime, no? Ang pinag-uusapan dito ay ano yung karampatang kaparusahan para sa isang taong pumatay ng kapwa niya tao. Well, of course, marami pong nagsasabi na hindi maganda ang justice system natin na maaaring maparusahan ang walang kasalanan. And that's another point, no? Pero once ang tao po is proven beyond reasonable doubt that he has committed the murder, then based on the word of God, ang karampatang kaparusahan po doon ay kamatayan, at ibinigay ng Diyos yung authority sa tao para i-execute yung judgment na yon, no? Pero kung natatandaan niyo po, si Cain, pinatay niya yung kanyang kapatid na si Abel, and bago pa, prior to the flood. At ang penalty po noon is banishment from God. Kaya ang ginawa pa ng Diyos ay nilagyan niya ng mark si Cain para walang gumalaw sa kanya. Pero he was banished from the presence of God. So that was the penalty for murder prior to the flood. But after the flood, ang binigay na ng Diyos na penalty is death penalty for those who committed murder. Of course, again, beyond reasonable doubt, no? Na talagang walang kaduda-duda po na talagang yung tao ay pumatay ng kapwa niya tao. Now, so after the flood, the penalty for murder is capital punishment na. And that is, of course, execution na, no? Death penalty na. And then here in Genesis chapter 9, ang isa pa pong makita natin dito ay ang yung establishment ng earthly government. We can ito pong mababasa natin dito sa Genesis chapter 9, dito po nagsimula ang lahat ng mga batas sa lahat ng bansa, no? Ito ang pinakapundasyon, ito ang pinakasimula ng lahat ng mga umiiral na batas sa maraming bansa po, kasama na tayo doon, no? So dito po sa Genesis chapter 9. Sa susunod na pag-aaral natin ay makikita naman natin Genesis chapter 10, yung pong establishment ng mga nations, no? Now, let me also discuss with you ito pong Noahide laws. Siguro po ngayon nyo lang narinig itong word na ito, no? Hindi familiar kayo dito. Noahide laws. Ito po ay ang tinatawag na 7 laws of Noah. Ito yung 7 batas na ibinigay ng Diyos kay Noah. Unang-una po is no idol worship. No idol worship. So, tuloy ko lang yung pagbasa doon sa verse 6, no? Para tuloy tayo. Sa verse 6 ng 9, whoever sheds the blood of man, by man shall his blood be shed, for God made man in his own image. No? Verse 7, and you be fruitful and multiply, increase greatly on the earth and multiply in it. Verse 8, then God said to Noah and to his sons with him, behold, I establish my covenant with you and your offspring after you. Now, let me go over dito po sa 7 laws of Noah. No? Number 1, no idol worship, no blasphemy or taking God's name in vain, and then no murder, which we have discussed. And number 4 is no incest. No, pag sinabi ho nating no incest, this is sex between yung pong the same blood or the same member of the family. No stealing. Okay? So, and number 6, no eating of blood nor meat from a strangled animal. Bakit ho pinagbawal yon, yung mga strangled animal? Kasi ho hindi natanggalan ng blood yun eh. No? Kaya nga po, when we eat animals na hindi natanggalan ng blood,
it is forbidden in the Bible because practically we are eating blood also. Kaya po yung mga Hudyo, meron silang system no? Para maging kosher yung kanilang food, yung kanilang meat, meron silang sistema po kung paano talagang totally ay walang blood yung kinakain nilang meat, no? Kaya lang medyo napakamahal po ng mga meat na yon dahil nga ibang klase yung proseso nila. Just to make sure na talagang kahit na kaunting blood ay wala yung meat na kinakain nila, no? And number 7, man is to submit to the civil authority of human government. So from the very beginning pa lang ay ni-require na ng Diyos ang tao na mag-submit sa authority ng gobyerno. Unless of course yung government ay inuutusan na tayong mag-violate ng Word of God. Inuutusan na tayo na magkasala. And that's the only time na hindi tayo susunod sa government. Na kung tayo ay inuobliga na gumawa ng labag sa salita ng Diyos. Lagi pa rin pong mananatili at mangingibabaw ang salita ng Diyos na ating susundin. But unless na wala pong inuutos ang government na tayo ay lumabag sa salita ng Diyos at makakumit ng kasalanan, then we have to submit to the civil authority of human government. Sumunod ho tayo sa batas, maging mabuti tayong mga mamamayan at wag ho tayong maging mga pasaway. No? Now, in verse 8, moving on, sabi dito, then God said to Noah and to his sons with him, verse 9, behold, I establish my covenant with you and your offspring after you. So here we see that God makes a covenant with Noah, together, of course, with his family. Now, a covenant is a contract, and in this case, it is a promise. Ito pong covenant ng Diyos na ito is a promise to Noah, and not only to Noah, but to the next generation after him. Now, this covenant is unilateral, which means hindi lang ito kay Noah, but maging yung mga susunod pa pong generation after Noah, ito po ay kinovenant ng Diyos, no? So, kay Noah and even in the next generations to come. At ito pong covenant na ito ay hindi nakadepende sa tao. Meron no kasing mga covenant na may mutual requirements o tinatawag nating bilateral. If you still remember, for I don't know about 8 Sundays ay for 2 months tinalakay natin ito sa church yung mga covenants na ito Meron nung bilateral, kapag ka sinabing bilateral, ito po ay meron pong requirements na i-comply ang tao at ang Diyos pero pagka sinabi po nating unilateral, ito ay hindi nakadepende sa tao kundi sa Diyos lang talaga. Now in this case, ito pong covenant na ito na pinapasok ng Diyos kay Noah ay hindi nakadepende kay Noah or sa mga susunod na generation. Now, this Noahide covenant is the first covenant mentioned by name in the Bible. So, ang covenant ng Diyos kay Noah ay that God will never again destroy the world by means of a flood. Now, please take note, ang covenant ng Diyos kay Noah and to the next generations to come, hindi niya na ide-destroy ang world sa pamamagitan ng flood. So, kumbaga po, merong option ang Diyos kung ano ang gusto niya. Basta na ipangako niya, hindi niya na ide-destroy ng flood. Pero kung gusto niyang i-destroy by fire, then tumupad pa rin ang Diyos sa kanyang covenant kay Noah dahil hindi niya naman dinestroy by flood, kundi ide-destroy niya by fire. Okay? So, pero ang covenant ng Diyos kay Noah is hindi niya na ide-destroy ang earth by flood. Okay? So, sabi ng Diyos, behold, I establish my covenant with you and your offspring after you, and with every living creature that is with you, the birds, the livestock, and every beast of the earth with you, as many as came out of the ark. It is for every beast of the earth. I establish my covenant with you that never again shall all flesh be cut off by the waters of the flood. And never again shall there be a flood to destroy the earth.
And God said, "This is the sign of the covenant that I make between me and you and every living creature that is with you for all future generation." Ano po yung sign na ibinigay ng Diyos? Ang ibinigay ng Diyos na sign ay ang rainbow. Now marami po ang nagtatanong, is this the first rainbow or dati nang may rainbow? No? Kasi alam ho naman natin in the principle of physics kung bakit nagkakaroon ng rainbow, no? Ito po ay refraction ng light doon sa water content ng atmosphere, and then nakikreate itong rainbow na ito at lumalabas siya na parang bow at maraming beautiful colors. Now the question is, prior to the flood, meron na bang rainbow? Well, we do not know, but many believe na many Bible scholars and theologians believe, even the Hebrew sages or the rabbis believe na this was the first rainbow. No? Ito ang kauna-unahang rainbow. Well, hindi ko po alam kung paano yan, but they all believe that. Whatever the case may be, whether this is the first one or not, the thing is, nagbigay ho ng sign ang Diyos kay Noah, nagbigay ng palatandaan, at hanggang ngayon ay nakikita natin ito. Now, alam natin that God specifically set many things in the heavens for signs, no? Kita natin yung mga heavenly bodies na yan. Now, hindi niya po kinakailangan gumawa ng panibagong palatandaan para maging commitment niya sa tao. Now, let us remember na sabi po kasi ng Diyos sa verse 15, "I will remember my covenant that is between me and you and every living creature of all flesh. And the water shall never again become a flood to destroy all flesh. When the bow is in the clouds, I will see it and remember the everlasting covenant between God and every living creature of all flesh that is on the earth." So ito po bang rainbow na ito ay para sa Diyos, para makita niya, pag nakita niya, maaalala niya kung ano yung ipinangako niya kay Noah, that never again he will destroy the earth by flood. Was it intended for God para may magre-remind sa kanya? Bakit to? Makakalimutin ba ang Diyos at kailangan niya meron siyang palatandaan para maalala niya kung ano yung kanyang pinangako? Na mga kapatid, let us remember po, this is a figure of speech, no, when it concerns God. When we say remember. Dahil ang Diyos po ay hindi katulad ng tao. Hindi po siya nakakalimot. Kasi kung nakakalimot siya, hindi na siya Diyos, hindi ba? So, God is not a man who forgets. Kaya wag ho nating i-associate yung word na remember sa atin. Na tayong mga tao, kailangan meron tayong mga notes, kailangan meron tayong mga palatandaan, merong magre-remind sa atin, kasi madali ho tayong makalimot. But dito po, nung sinabi ng Diyos, "I will remember my covenant," this is a figure of speech, no? This is a figure of speech. Hindi ibig sabihin nakakalimot ang ating Diyos. Wala ho siyang nakakalimutan, no? And then, ito po ay sa tingin ko mas mahalaga ito sa mga tao itong sign na ito, especially if this was the first rainbow, no? Noon lang sila nakakita ng rainbow na yon. Dahil can you imagine po kung tayo yung pamilya ni Noah at yung mga sumunod pa, no, na mga naging anak ni Noah, anak ng kanyang mga anak, and then fresh pa sa kanilang lahat, no? Fresh pa sa kanilang lahat ito pong nangyari sa buong mundo, na lumubog ang buong mundo sa tubig at ang lahat ng tao ay namatay except for Noah and his family. So imagine niyo po na every time nauulan, no? Every time nauulan, ano ang pakiramdam kaya nila? Ano kaya nararamdaman nila? I remember po when I visited Tacloban after the Yolanda, kausap ko po yung mga tao doon, no? At nakwentuhan ko yung mga tao doon nung kami po ay nag-conduct ng relief operation doon and mission work.
ang kwento po ng mga tao doon, every time after the Yolanda, every time po nauulan, natatakot na sila. Kinakabahan na sila at hindi na nila alam kung anong gagawin nila, no? Nagkaroon ho sila ng phobia na tinatawag natin every time na uulan. So, matagal ho sila bago naka-recover doon. Siguro hanggang ngayon baka may mga nag-struggle pa rin doon no? Sa napaka-tragic na nangyari na yon sa Yolanda. Pero it brought phobia on them, and every time it rains, may iba ho yung nararamdaman daw nila, no? Because of what they have suffered, because of what they have experienced. Now, can you imagine po during this time na kung uulan ulit, makikita ito ng mga tao and they will remember kung ano yung nangyari na ginunaw ng Diyos yung buong mundo except for the family of Noah. Imagine the fear in their hearts, no? But whenever they see the rainbow, pag nagkaroon na ng rainbow, then sila po ay magkakaroon ng kapanatagan sa puso nila dahil ipinangako ng Diyos that never again He will destroy the earth by flood. No, it give them assurance, it give them peace dahil merong palatandaan ang Diyos. So ako po, ang tingin ko, the rainbow was not for God, but the rainbow was for man to remember what God had promised them, na hindi niya na ulit gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng baha. Now, here we can see na meron na tayong panibagong Adam, no? Or makikita ho natin na si Noah na ang the new Adam kasi from Adam at hanggang do sa panahon po ni Noah or ni Lamech ay wala na ho yun natira na lang si Noah So kaya kung tutusin parang si Noah yung new Adam, no? Hindi po second Adam kasi second Adam is si Jesus Christ the new Adam dahil magsisimula ulit sa kanya ang tao. Pero pag tiningnan ho natin, meron tayong makikitang pattern no? Kay Adam at kay Noah. Remember, nung Adam po ay inilagay ng Diyos dito, siya po ay sinabi ng Diyos na meron siyang dominion over the God's creation. And in the same way, si Noah po ay ibinigay ng Diyos sa kanya yung dominion over the world dahil siya yung unang-unang tao ulit after the flood, no, kasama ng pamilya niya. Pangalawa po na makikita natin na parallelism ay si Adam, sabi ng Panginoon, be fruitful and multiply. And ganito din yung sinabi ng Diyos kay Noah, no? Be fruitful and multiply. Makita natin na si Adam po ay he was the first farmer, no? Ang sabi ng Diyos sa kanya to keep the garden, no? To cultivate it. Okay? And then after the flood, si Noah po ang kauna-unahang farmer ulit, no? At sinabi rin sa kanya ng Panginoon, no, na siya, kaya ang nakita natin si Noah ay unang-unang ginawa niya ay nagtanim, no? And then si Adam po, he fell by means of the fruit of the garden they tended. Ganon din ho ang nangyari kay Noah. Si Noah po ay nagkasala rin dahil after ng itanim niya yung vine at nag-harvest siya, and then nalasing siya at kaya nakita siya nung anak niya na hubot-hubad, no? And si Adam po ay because of their sin na-uncover yung kanyang nakedness. And si Noah, after eating the grapes and drinking the yung juice ng na ferment, na-uncover din yung nakedness ni Noah. So, yung pong kasalanan ni Adan ay nagresulta ito sa curse, no? Kinurse ng Diyos ang ground. And then dito po naman sa kay Noah, nagresulta rin sa curse yung kanyang kasalanan dahil kinurse naman ni Noah yung kanyang apo, no? Yung apo niya kay Ham. So yung anak niyang si Ham, may apo na ang pangalan ay may anak na pangalan ay Canaan. Kinurse ni Noah si Cain, no, si Cain. Yung apo niya, no? Apo niya kay Ham. And si Adam po ay mayroong 3 anak, no?
Ganun din si Noah, meron din 3 anak. At yung isa sa mga anak ni Adam, si Seth, ay sa kanya magsisimula yung line of righteous at doon manggagaling yung lahi ng Panginoong Hesus. And then si Noah ay merong 3 anak at merong isang anak siya doon na doon magsisimula din yung line of righteous na kay Shem. At mula kay Shem, doon po magsisimula doon manggagaling ang lahi ng Messiah. So, kaya kung titingnan natin, meron nung may pattern, no, nung panahon ni Adam at yung panahon po ni Noah. So meron pong pattern. Now, bakit ko po binabanggit ito, mga kapatid? Kasi kung gusto ho nating makilala ang Diyos at makilala kung ano ang kanyang mga ways, obserbahan po natin yung mga pattern na yan. No, because that is how God operates. And when we look at the patterns in the Bible, mas makikilala po natin at mas makikilala natin ang karakter ng Diyos, no? Ang attributes ng Diyos ay mas makikilala natin siya sa mga patterns na ito. And marami ho yan all throughout the Bible, yung mga patterns na yan. It's just a matter of looking into it and then comparing it and then make your own observation. And in doing so, makikita ho natin na makikilala natin ang character and attributes ng Diyos. Now, as you can see on your screen, ayan po ang isang diagram na yung anak po ni Adam na si Seth, no? Nakita natin na siya lang yung nagkaroon ho ng further descendants after the flood eh. So after the flood, yung pong ibang anak ni Adan wala na ho eh. No, na hindi na nagkaroon ng mga descendants. So kaya after the flood, nakita natin na si Noah, no, si Noah po at ang kanyang 3 anak, si Shem, si Ham at saka si Japheth, or sa Hebrew po ay Yapet, no? Yapet. Now, let's look at ano po ang nangyari dito as we move on to our study po. In verse 18, dito makikita ho natin ang simula na ng descendants ni Noah, ang simula na ng sangkatauhan ulit. The sons of Noah who went forth from the ark were Shem, Ham, and Japheth. Kaya po, isa ho sa kanilang 3 ang pinanggalingan nating lahi. Siguro, excited ho ba kayo kung saan tayo galing? Tayo ba ay sa line ni Ham? Tayo ba ay sa line ni Shem? O sa line ni Japheth? Ano po ang hulaan ninyo? Well, makikita ho natin later on, no? So, Ham was the father of Canaan. And as I have said, ang kinurse dito ni Noah ay si Canaan. At alam ho natin kung ano yung Canaan, the land of Canaan, no? So, apo ho ni Noah yon kay Ham. And these 3 were the sons of Noah. And from this, the people of the whole earth were dispersed. So, diyan ho tayo nang galing lahat ng tao sa balat ng lupa ay galing po diyan kay Shem, kay Ham, at kay Japheth. So tayo po as mga Pilipino, saan ba tayo galing diyan? Kay Shem, kay Ham, o kay Japheth? Kanino niyo gusto? Kay Shem, kay Ham, o kay Japheth? Now, bago niyo sagutin, tingnan ho muna natin kung saan tayo galing. Okay? So, now, verse 20, Noah began to be a man of the soil. So nakita natin na si Noah ay isang farmer, no? And he planted a vineyard. Okay? And then in verse 21, he drank of the wine and became drunk and lay uncovered in his tent. So he gets drunk, no? At yung pong wine na ito, the first mention in the Bible of the word wine, which is yayin in Hebrew, ay dito po sa Genesis chapter 9. So, marami hong naging pagtatalo na naman dito. Si Noah ba ay hindi niya alam na nakakalasing yon? Aksidente ba na nakapag-ferment siya ng grapes at nang ininom niya ay hindi niya ba alam na nakakalasing yon? Well, ang sabi po ng mga theologians and scholars and mga Hebrew sages, very much aware daw ho si Noah. Very much aware siya na kapag yung grapes ay pinerment, ito ay magpuproduce ng wine at ito ay makakalasing. No? Now, remember,
Nung nalasing ho si Noah, dito siya nagkasala, hubot-hubad siya doon, and wag mo nating kalimutan, si Noah ay isang tao din. Ang maganda ho dito sa ating Bible, kahit no yung mga great men of faith in the Bible ay inireveal pa rin sa atin yung kanilang mga weaknesses, no? Kaya wag ho tayong magtaka kung tayo po ay may mga weaknesses din. Ito hong mga giant in faith na mga taong ito ay may mga weaknesses no? Pero hindi itinago ng Bible sa atin. Hindi ho katulad ng mga ibang religious leader na itinatago nila yung yung mga diferensya ng kanilang mga religious leader. But in the Bible, pinakita ho sa atin even a man of great faith ay they can fall into sin, no? Now, ano nangyari? Nalasing si Noah. Kasi sabi dun sa verse 21, he drank of the wine and became drunk and lay uncovered in his tent. So, pumasok ko siya dun sa tent niya at nandoon siya nakahiga siya ng hubot-hubad. Verse 22, and Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father and told his two brothers outside. Then Shem and Japheth took a garment, laid it on both their shoulders, and walked backward and covered the nakedness of their father. Their faces were turned backward and they did not see their father's nakedness. When Noah awoke from his wine and knew what his youngest son had done to him, he said, "Cursed be Canaan." Now, nakakapagtaka po, ano? Ang may kagagawan nito ay si Ham. Ang kinurse niya yung apo. "Cursed be Canaan, a servant of servants shall be to his brothers. He also said, Blessed be the Lord, the God of Shem, and let Canaan be his servant, and may God enlarge Japheth, and let him dwell in the tents of Shem, and let Canaan be his servant." So, hindi lang po dito kinurse ni Noah yung kanyang apo kay Ham, kundi binless niya naman si Shem at binless niya si Japheth. O ngayon, kanino niyo ho gusto? Galing sa line ni Ham? O galing sa line ni Shem? Or galing sa line ni Japheth? No? So, siyempre ayaw nyo dun kay Ham. Ayaw nyo ho kay Ham kasi kinurse. Alam nyo ho ba, mga kapatid, na ito pong ginawa ni Noah na ito, yung kanyang pag-curse kay Canaan at yung kanyang pag-bless kay Shem at kay Japheth, mga kapatid, hanggang ngayon ho at hanggang sa pagbabalik ng Panginoon, yahan po ay in effect. No? Yahan mula pa nung time ni Noah na yan, hanggang ngayon, no, yahan ay in effect. Okay? So, napansin niyo ba do sa ating binasa? Kasi ano tayo dito, anong naging kasalanan ni Ham? Bakit nagalit si Noah? No? Bakit nagalit si Noah? Ano ang naging kasalanan ni Ham sa kanya? Well, marami po ang nagsasabi na merong ginawang kabastusan si Ham doon sa tatay niya. Kasi sabi doon sa verse 24, when Noah awoke from his wine and knew what his youngest son had done to him, he said, "Cursed be Canaan." So, nakita lang ni Ham na nahubot-tubad yung tatay niya, kinurse na, yung ba ang kaya ang sabi ng marami, hindi, ginawa ng kabastusan ng anak yung tatay dahil nakitang hubot-tubad. So kung ano-ano na ho ang naglalaro sa isip ng mga tao na ginawa ni Ham sa tatay niya, no? Pero makikita niyo po kung babalikan ho natin ang mga writings ng mga Hebrew sages ng mga rabbi, ang mga Hebrew po, ang mga sages or mga rabbi na yung mga intelihenteng tao po ng mga Hudyo, hindi ho sila naniniwala na ang kasalanan ni Ham dito ay meron siyang ginawang kabastusan sa tatay niya. Dalawa hong uri ng crime ang nakumit ni Ham dito. Ang una po, ang paniwala ng mga Hebrew sages, no? Ham shamed his father by the way he handled the situation. Ibig sabihin, binigyan niya ng kahihiyan yung tatay niya. Dahil, imbis na ang ginawa niya daw ay kumuha siya ng pantakip at nilagyan niya ng kumot yung tatay niya at hindi na siya kumibo, lumabas siya at hindi niya sinabi kahit kanino, by doing that, ay nirespeto niya yung tatay niya.
Pero dahil hindi niya na kinuberan, lumabas pa siya at tapos ikinuwento niya yung nakita niya doon sa mga kapatid niya, yun daw po ang kasalanang ginawa ni Ham. No? Na hindi niya, kumbaga, hindi niya binigyan ng kahihiyan yung tatay niya, and then pagkatapos, ichinismis niya pa. At ang tawag nila dito ay lasyon hara. Yan po ang tawag nila dun sa kasalanan na yon, lasyon hara. Ang ibig sabihin po niyan is speaking evil of someone or ichinismis or slander. Kaya kapag ka po tayo ay nagchichismis, no, or nag-i-speak tayo ng evil against someone, ang tawag po diyan ay lasyon hara. Now, masusurpresa po kayo mga kapatid dahil pagdating ho natin sa Leviticus, na medyo malayo-layo pa ho yun, pagdating ho natin sa Leviticus, makikita ho natin na ito pong lasyon hara na ito ay kaugnay doon sa mga pagkakasakit ng ketong. Na ang tingin nila noon sa panahon na yon, na kapag ikaw ay kaya ka nagkaketong kasi chismosa ka o kaya chismoso ka, no? O kaya ikaw ay nagsasalita ng evil against someone. So kaya pag nakita po ng tao nung panahon na yon na ikaw ay may ketong, ikaw ay nakakumit ng lasyon hara. Okay? So ito daw ho ang nakumit na kasalanan ni Ham. Yung pong binigyan niya ng kahihiyan ng tatay niya na hindi niya dapat ginawa kasi bakit to? Kasi si Noah po ay kinonsidered ng Diyos as righteous eh. No, kinonsidered siya ng Diyos na righteous. Kaya kung siya ay kinonsidered as righteous at siya ang binigyan ng authority, kumbaga siya ang king of the world ng mga time na yun dahil sila pala naman ng tao, then he deserved all the respect. Pero hindi ho ginawa ito ni Ham. Binigyan niya ng kahihiyan yung tatay niya at pagkatapos po ay ichinismis niya ito. So, kaya makikita ho natin sa verse 23, ang sabi doon, then Shem and Japheth took a garment, laid it on both their shoulders, and walked backward, and covered the nakedness of their father. No? Kaya yung magkapatid po ay hindi nila tiningnan yung tatay nilang hubot-hubad. Dahil bibigyan nila ng kahihiyan yung tatay nila. Ayaw nilang gawin yon. Kaya lumakad sila patalikod, may dala-dala silang kumot, at ito ay itinakip nila sa tatay nila at hindi nila nakita yung hubad na katawan ng tatay nila. No? At ang sabi diyan, their faces were turned backward and they did not see their father's nakedness. Now verse 24, when Noah awoke from his wine and knew what his youngest son had done to him, he said, "Cursed be Canaan." Now, ang question po ngayon, bakit ba ang kinurse ay yung apo? Bakit ba yung apo ang kinurse? Bakit hindi si Ham? Now, ang reason po, sabi ng mga Hebrew sages, ng mga rabbi, bakit hindi yung tatay? Una, ang mga sabi po ng mga ancient sages at ng mga rabbi, maaari daw po na mali yung pagkasabi. Kundi dapat cursed be the father of Canaan. No? Kundi hindi cursed be Canaan. At ang paniwala ho nila ay mas marami pang kwento diyan kaysa dun sa naisulat, no? Now, ang pangatlo po is maaari daw na si Canaan kasi dahil siya yung firstborn at dahil firstborn siya sa kanya po ibibigay ang lahat kasi ng authority and wealth at siya yung magiging tagapamuno sa susunod na mga lahi after Ham. Kaya siya ang kinurse ni Noah at hindi yung tatay para ma-curse yung buong line ni Ham. Sa madalit salita po, lumalabas dito na yung buong lahi po ni Ham ay naka-cursed. At alam niyo ba kung sino itong mga lahi na ito? Itong Ham. Ito po yung mga lahi po ng mga nasa Africa. Kaya kung mapapansin niyo po sa kasaysayan, ang Africa po ay naging mga sila alipin at na sila no? Kaya mababasa natin sa kasaysayan, lahat po ng nanggaling sa lahi ni Ham, ni Canaan, no?
lahat po ng galing dyan ay it's either na-conquer ng Jew or sila ay kinonquer nito. So laging kaaway ng ano ito. Kaya noong sila ay dinala sa promised land, dinala sila doon sa land of Canaan, no? Kinonquer nila 'yon, no? Dahil ang sabi ng Diyos, si Canaan, yung lahat ng lahi ni Ham na 'yon, magiging servant of servants, no? Magiging servant siya ng mga kapatid niya. Okay? Now, kaya sabi doon, curse be Canaan. So yung curse po mga kapatid ay is opposite of blessing. Opposite of blessing. Kaya po yung mga tao na na-curse sa mga susunod na lahi ni Ham, wala naman silang ginawa para makareceive ng curse, kundi yun ay nanggaling pa yun doon sa pagkaka-curse ni Noah doon sa kanyang apo na si Canaan, na ang tatay ay si Ham, na nakagawa ng kasalanan sa kanya. So Ham's sons primarily became the races of Africa. And many from Ham became enemies of Israel. At alam niyo ba na yung mga Egyptians, galing ho yan sa lahi ni Ham. No? So, Ham's line prophesied to be subjugated by Yefet's and Shem's line. Now, wag na ho nating tingnan tong diagram na ito. Medyo, masalimuot, no? Ayan, meron nung diagram dyan. Okay? Now, tingnan natin yung blessing. So, kinurse ni Noah si Canaan na apo ni Ham. Dahil sa kasalanan nung tatay, no? Na-curse yung anak. Kinurse ni Noah yung kanyang apo. He also said, "Blessed be the Lord, the God of Shem, and let Canaan be his servant. May God enlarge Japheth, and let him dwell in the tents of Shem, and let Canaan be his servant." Okay? After the flood, Noah lived 350 years. All the days of Noah were 950 years and he died. Now, normally po mga kapatid, ang blessing sa firstborn, again, pag sinabi pong firstborn, hindi automatic panganay. Dahil yung firstborn is a title. It's a privilege. No? Kaya, kung mapapansin niyo po, doon sa panahon ni Jacob naman, yung kanyang 12 anak, sino po yung binless niya? No? Sino na ang binless niya? Sino ang dineclare niyang firstborn niya? Si Judah. And yet si Judah po ay pang-apat na anak niya. No? Pero normally po, kapag firstborn ka, ang ibibigay sa iyo ay yung pong authority over the whole clan, the whole family, at saka yung wealth. At tapos meron kang matatanggap na pag ikaw ay firstborn, meron kang double portion. So kung halimbawa po yung tatay ay may anak na 4, ang gagawin niya, hahatiin niya yung lahat ng kanyang yaman sa 5 parte. 5 parte yun. Tapos yung 3 po ay tigi-tigisa lang sila. Yung pinaka-dineclare niyang firstborn ay 2 parte meron siya. And plus, ibibigay sa kanya yung authority. Ibig sabihin, siya ang pinaka-leader ng buong pamilya, ng buong angkan. No, ganon. Pero dito po ang nangyari, ang ginawa ni Noah, hindi niya binigay sa kanyang firstborn. Ito ay hinati niya. Yung isa po, sabi niya, "Blessed be the Lord, the God of Shem, no? And let Canaan be his servant." So meaning, kay Shem ibinigay po yung authority. Now, kanino ibinigay yung wealth? Sabi po sa verse 27, "May God enlarge Japheth and let him dwell in the tents of Shem and let Canaan be his servant." So, ang sabi diyan, may God enlarge Japheth. So, kaya kay Japheth po, ibinigay yung wealth. Pero, ma-enjoy niya lang itong wealth na ito, magiging kanya lang ito, mga kapatid. Ang sabi diyan, "And let him dwell in the tents of Shem." Kung siya ay merong magandang relasyon kay Shem. Okay? May magandang relasyon kay Shem. Now, sino po itong Japheth na ito? Ito pong Japheth na ito, nakita nyo, yan. Magog, Javan, Meshech, Gomer. So yan po ang pinagmulan ng lahi po ng karamihan ng mga Europeans. Kaya nasa kanila ang yaman. Kaya huwag na ho tayo magtaka bakit ang yaman ng Europe. At ang kauna-unahan dito, kasama ho nila dito ang Rome.
no? Kasama ang Rome, kung gaano kayaman ang Rome noon. At makita ho natin ang European nations ngayon ay mayaman ho sila. It is because nung panahon ni Noah ay ay kanyang nag-pronounce siya ng blessing kay kay Japheth, na sa kanya yung yaman, yung wealth. Pero yung pong authority ay ibinigay kay Shem. Now, saan tayo nandito, mga kapatid? Actually, yung lahi po ni Shem, doon naman nanggaling yung lahi ni Jesus Christ. Doon galing sa ang ni Jesus Christ, doon sa kay Shem. Now, marami pong ang paniwala ng marami pong mga tao, mga theologians, mga Bible scholars, ng mga Hebrew sages, na yung lahi po ni Shem ay dito nagkalat ng lahi sa Orientals. At kasama po tayo doon. So, kaya sang-ayon po sa pag-aaral ng mga Hebrew sages, si Shem ay dito po siya nagkalat ng lahi niya sa Orientals. At kasama po tayo doon. So ngayon, saan niyo po gusto? Kay Ham, kay Japheth, o kay Shem? No, gusto niyo kay Japheth kasi nandun yung yaman. Pero ayan na ho, pinronounce na ni ni Noah yan. Kaya sabi ko po kanina sa inyo na hanggang ngayon ho ay nararamdaman natin yung effect nung curse nung kay Canaan, yung pong authority na ibinigay kay Shem, yung authority na binigay kay Shem at yung yaman na ibinigay kay Japheth. Hanggang ngayon nararamdaman natin yan. So, ito po ay in-announce ni Noah habang buhay pa yung kanyang mga anak. Ganyan din yung ginawa ni Jacob. Kasi nung panahon nila, buhay pa yung tatay, binabasa na sa kanila yung yung last will and testament. Hindi yung katulad sa panahon natin ngayon. Pag namatay, tsaka lang babasahin yung last will and testament. Pero nung panahon nila, ito po ay binabasa na bago pa mamatay yung tatay, no? Binabasa na kung kanino niya ipinapasa yung authority at yung kanyang wealth, kung sino yung makaka-receive nung yung double portion ng blessing, no? So, kaya po, mga kapatid, ito yung kapangyarihan, no, na nakapaloob dito sa pronouncement ng curse and blessing. And by the way, kung hindi nyo pa po alam, dito po nanggaling sa lahi ni Ham si Nimrod. At yung lahi po ni Ham ay mga negro, sila yung mga black. Kaya po si Ham ay black at si Nimrod po ay black. No? Yan po ang tayo po ay Orientals. Tayo ay Orientals. Kaya ganito kulay natin, Orientals tayo. Okay? So, kaya po marami po ang naniniwala na si Jesus Christ ay hindi siya white. Siya ay Oriental. At kasama po kasi sa lahi ni Shem galing ang mga Hebrew. No? Sa lahi ni Shem galing ang mga Hebrews at ang mga Orientals. So, kaya po nakita ko natin na sa tatlong anak ni Noah, dalawa po ang nakakuha ng blessings, ang dalawa po ay ang isa ay nakakuha ng curse, no? So, I have explained to you what you can see on the screen. At nakita ho natin na ang chapter 9 ay nagtapos na sinabi sa atin, after the flood, Noah lived 350 years and all the days of Noah were 950 years and he died. So dito po tayo pansamantalang magtatapos, mga kapatid, at tayo po ay magpapatuloy sa Genesis chapter 10 sa susunod. Ito namang Genesis chapter 10, ito po ang Table of Nations na pag-aaralan ho natin, no? So basahin niyo na po siya in advance para magkaroon ho kayo ng idea.